and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, Son of the living God, Son of the living God, is Lord is Lord all over the earth. all over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ka, O Diyos, sambahin, dakilain ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat aming Ama sa inyong banal na presensya sa aming mga buhay, maging sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Sa patnubay at kapangyarihan ng iyong banal at makapangyarihang Espiritu. Dahil patuloy naming kinikilala na kami ay inyong nilikha at wala kaming magagawa sa ganang aming sarili. Patuloy kaming nakadepende at nagtitiwala sa inyo dahil kayo ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat at kayo na rin nagsabi na walang bagay na mahirap o imposible sa inyo. At karapat-dapat ka, O Diyos, na patuloy na pasalamatan, papurihan, at dakilain sa mga bagay at kamamang bagay na patuloy niyong ginawa at patuloy niyong gagawin sa aming mga buhay. Maraming salamat sa inyong walang pahanggang pag-ahari sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Simula na tinanggap namin ang aming Panginoon Jesus at nanalig kami bilang aming Panginoon at sarili naming manunubos at tagapagligtas. Salamat aming Ama sa pagkakataon na ito na patuloy naming maibahagi ang iyong banal at makapangyarihang salita sa buhay ng bawat isa. Salamat din sa buhay ng bawat isa na makakapakinig ng iyong salita. Ang iyong salita ay talo pa ang isang tabak ng magkabilay talim, Panginoon. Nang iyong salita ay tulad ito ng isang nyebe na pag bumagsak sa lupa ay hindi na ito babalik at nagiging pandilig na ito sa mga halaman, O Diyos. Ganon din ang iyong salita, O Diyos, na hindi ito babalik sa inyo na walang kabuluhan. Hayaan niyo, O Diyos, na inyong mga salita ito'y matanim sa aming mga puso at sa kibuturan ng aming puso at lubusan naming maunawa at makilala kayo sa malalim at biblikal na kapamaraanan bilang Diyos na banal, buhay at makapangyarihan sa lahat, O Diyos. Ang Diyos na namamahala sa lahat ng bagay, sa lahat ng iyong nilikha, maging sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat aming Ama.
purihin ka, luwalhatiin ka. At sa inyong banal at makapangyarihang kamay ko, O Diyos, ipinagkakatiwala ang iyong salita, maging ang oras na aming pakikinig sa oras na ito. Hayaan niyo, Diyos, ang malayo yung pagkilos at pagmiminister ng inyong banal at makapangyarihang Espiritu na siyang tanging tagapagturo sa buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan niyo, Diyos, na inyong kaluwalhatian at karalangalan ay sa inyo lamang patuloy na mabalik at patuloy na kayo ang mapapupurihan. Salamat aming Ama, purihin ka, luwalhatiin ka sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. At tayo magsabi ng Amen and Amen. Nanatili lang po tayo at pakisamahan po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sa book of Matthew, chapter 29, verse 16 ho at hanggang 26. Para sa kalaman po ng bawat isa, yung tema ho natin na gagamitin sa ngayon, ay na rin sa napagmitingan ng CMT, yung first and third Sunday ay nakalan po sa doon sa team sa national. Ano po? Yung about revival. Itong second Sunday and fourth Sunday, patungkol naman ito sa tema ho natin dito yung Great Harvest. Ano po? Nais kong basahin dito sa magandang balita, ang bagong tipan. Simulan verse 16 hanggang 26. Pakisundan lang po ako sa pagbasa. Hallelujah. May isa namang lalaking lumapit sa kanya at natanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti. Kung ibig mo magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot nang umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maililigtas o maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang Diyos nawa ang patuloy na magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. Makakaupo na po ang bawat isa. Muli ho, isang pinagpala at magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Bagamat napakainit ho ng panahon natin sa ngayon, hindi lang dahil summer, pero dahil bunga na rin ang climate change, pero sa biyaya at habag at kapangyarihan ho ng ating Panginoon, umuulan pa rin ho sa ating lalawigan ng Camarines Norte. Amen po? Sa kabila ho yon ng kabutihan, kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Bangmat sa ibang lugar, hindi na ho nakakaranas ng masaganang ulan simula noong January. Ang tanging magagawa ho natin na tumanggap ng biyaya ng Panginoon ay patuloy nating ipag-pray ang lugar na yon at maging ang ating mga kababayan sa lugar ho na yon. Amen po? Dahil affected din ho ang kabuhayan nila, maging ho yung mga pananim. At nagdi-deliver ng ho doon ng mga tubig tulad ho sa Bacolod, sa Negros. Ano po?
Nais kong ibahagi po sa umaga na ito. Ito yung tema ho natin ho. Ngayong April, based dun sa theme ng anniversary natin, Acknowledge God's Sovereignty. Sabay-sabay nga nating banggitin po, Acknowledge God's Sovereignty. 1, 2, 3. Acknowledge God's Sovereignty. Na i-confess po natin yon, i-recite natin with faith, with boldness. Ano po? Yung word na God Sovereignty. At tinango po ito sa Matthew chapter 19 verse 25 to 26. Dan sinabi ho doon ng Panginoon Hesus nang tinanong siya ng mga alagad, sino po ang maliligtas? Kaya sabi ng Panginoon Hesus sa kanila, tinitigan sila ni Jesus, hindi magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. With God, sabi ho doon, all things are possible. At ito na rin po yung topic na nais kong ibahagi sa umaga ho nito. First, next slide. Throughout the Bible, the kingdom of God is the rule of God. Para maliwanag po sa atin, sabi ho doon, throughout the Bible, yung kabuuan po ng Bible, from Old and New Testament, the kingdom of God is the rule of God. Doon pa lamang ho, napakahalaga yun. Sentro muna, bro. Second slide. The kingdom of God is the rule of God. Why? In Genesis chapter 1, pinakita ho ng Diyos doon kung sino po siya. Ano po, kung paano niya nilikha ang lahat ng bagay sa mundong ito, maging ang tao. Pero ang tao ang pinaka-special sa lahat ng kanyang nilikha. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay tulad ng halaman, ng mga hayop sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero, nung nilikha niya ang tao, hindi sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen po? Kumuha siya ng alikabok, hinugisan at inihan into His image. Nilikha tayo bilang kawangiso ng ating Panginoon. At sinabi ng Diyos sa tao na nilikha niya na pagharian ang lahat ng bagay. Sa nasa himpapawid, maging sa dagat, maging sa kalupaan. Pero sa kabila ho nun, hallelujah, it is not a territory over which He reigns. Malaki po yung pagkakaiba pag sinabing kaharian o yung paghahari. But the rule which He exercises, it's not a territory over which He reigns, but the rule which He exercises. It is defined the sovereign rule and authority of God. Makikita ho natin kapag tayo ay tumingin sa kalawakan, maging araw o sa gabi, mamamangha po tayo. Dahil ang mundong ito, itong earth na ito, ay umiinog sa kanyang access sa loob ng 24 hours na hindi ho nagkakaroon ng problema. Hindi nagbubungguan ang mga planeta. Doon pa lang makikita ho natin yung kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoon kung paano niya pinamamahalaanan ang lahat ng bagay na kanyang nilikha. Amen po? Dahil kapag bumilis ang ikot ng mundo sa kanyang access, sa kanyang orbit, o sa orbit, magiging malamig ho ang klima ng buong mundo. Pero pag bumagal naman ho ang inog ng mundo, magiging sobrang init naman, mawawala sa arrangement. Amen po? Ipinapakita ho dito, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay ng mayroong kaayusan at ito'y kanyang pinamamahalaanan. Yung word na pinamamahalaanan. Amen po? Dahil siyang mayroong karapatan at mayroong kakayanan at kapangyarihan upang ito'y pamahalaanan. Kaya ho dito, it is defined the sovereign rule and authority of God. In Psalms 103 verse 19, the Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Sa lahat po. In Exodus chapter 15 verse 18, sabi ho doon, the Lord will reign forever and ever. Hindi lang sa nakaraan, hindi lang sa ngayon, kundi sa mga darating po. Amen po? Dahil sinabi ng Revelation chapter 19 verse 16, siya ang hari
ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At sinabi ng Philippians chapter 2, lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay lulod sa ating Panginoon Jesus at nanadila ay magsasabing ang Panginoon Jesus lamang ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Kaya nga bakit ito acknowledge God's sovereignty? Next slide. May binabanggit ho dito sa English translation. Next slide. Yung word na kingdom of heaven and kingdom of God. Gusto ko lang bigyan muna ito ng pansin para hindi tayo malito o makompuse. Ano po? Pag sinabing kingdom of heaven and kingdom of God, same lamang po yung different word but same meaning. Why? Bakit po ganon? Dahil ang mga Hudyo noong time ho na yon, mataas yung respect, yung reverence nila sa Diyos. Na hindi basta-basta nila babanggitin yung pangalan ng Diyos. Amen po? Kaya gumagamit ang kingdom of heaven. Pero kingdom of God and kingdom of heaven, same lang po yung meaning. But magkaiba yung word. Kaya sabi doon, naunawaan ho ng Panginoon Jesucristo yung binabanggit ho doon at binanggit ho yun in Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pinapakita doon yung paghahari ng Diyos, hindi yung lugar. Kingdom of God's rule rather than a territory or a people. Those who seek God's kingdom, seek God's rule in their lives. Kaya bakit sinabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God in this righteousness. Pag sumakitan daw natin na tayo ay pagharian ng Diyos, pinapakita po doon, napakahalaga doon, yung paghahari. Kapag nandun yung paghahari, yung rule ng ating Panginoon Jesucristo, nandun lagi ho yung pagsunod natin sa Kanya. Ang kalooban niya, ang nasusunod natin, hindi ang ating mga pansariling naisin o kagustuhan. Kaya
is our God. Great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Now we'll see how great is our God. Name above every name. Name above all names. You're worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. And by heart will sing. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You're worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing. And my heart will sing, How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will see how great is our God. Hallelujah. Dakilang Diyos at aming Ama, salamat po sa inyong kadakilaan sa aming mga buhay. Patuloy namin kinikilala na kayo ang aming Diyos, ang lumikha sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang Diyos na nagbigay ng hininga sa bawat isa sa amin. Ang Diyos na nagkaloob ng mga bagay na anumang bagay na aming tinatamasa sa panahon na ito, aming Ama. Maraming salamat sa mga biyaya na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa inyong walang hanggang paghahari bilang aming Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Salamat sa katotohanan sa buhay na walang hanggan. Na once na kami ay lumisan sa mundong ito, mayroon kaming assurance
na kami makakapiling nyo sa inyong kaharian dahil kami ay sumampalataya sa aming Panginoon Hesus. Salamat po, Panginoon Hesus, sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig na gayon na lamang. Isinakripisyo nyo ang inyong sarili, ang inyong buhay, na dapat kami ang magbata nito. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig. Pagpalaan nyo ang buhay ng bawat isa. Pagpalain nyo ang mga bagay na mayroon kami sa mundong ito. Na hindi kami ang siyang pagharian ito. Bagkos kami ang mamahala sa mga bagay na aming tinatamasa at hindi namin ipagpalit ang mga bagay na mahalaga sa aming mga buhay, ang inyong paghahari bilang aming Panginoon at sarili ng tagapagligtas. Ano man ang sitwasyon ng bawat isa na dumako sa lugar na ito, kung mayroon sila mang kabigatan o alalahanin sa kanilang mga buhay na naging dahilan at ito ay magbigay kabigatan sa kanila, inilalapit ko, O Diyos, sila sa inyo, na kayo magbibigay ng solusyon sa kanilang suliranin na kanilang tinatama o nararanasan sa oras na ito. Dahil walang bagay na mahirap o imposible sa inyo. Kung ito'y bunga ng sakit at karamdaman, kayo ang aming dakilang manggagamot. Kayo ang magpapagaling sa kanila. Tulungan niyo kami na magpasakop ng buong puso ng totohanan sa inyo. Kayo ang mamahala sa aming mga buhay upang maganap nyo at magawa ang mga bagay na naisin nyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Upang mangyari at maganap ang inyong magandang plano at layunin nyo sa buhay ng bawat isa. Salamat din, O Diyos, sa inyong ministeryo sa lugar na ito, na patuloy nagiging kasangkapan para sa kaligtasan ng bawat isa sa aming lalawigan sa lugar na ito. Pagpalaan nyo ang iyong ministeryo at yung gawain sa lugar na ito na patuloy na lumawak pa, O Diyos. Kayo ang manguna at mamahala. Kayo ang magkontrol ng iyong ministeryo sa lugar na ito. Kami lamang, O Diyos, bilang inyong mga lingkod ang kakasangkapan ninyo para mangyari at maganap ang nais ninyo sa lalawigan namin ito. Purihin ka, luwalhatiin ka sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo at magsabi na, Amen and Amen. God bless you.